DZXL 558 Tatak RMN. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom B, Mr. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! Wake up! Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Thank you! Good morning! It's a new day. It's a new day. Wake up! Ay, gising na ba kayo? Good morning! Antok pa ho ako. Wake up! Ganda umaga, Joy. Magandang umaga kasamang body na imbag nga bigat ag sapa kada kayo amin sa mga Ilocana ho diyan. Ilocana na nandito ho sa Metro Manila. Wake up! Alam ko, minumura mo na ako. Ayan, sabihin magandang umaga. Ayan. Maganda ka pa sa umaga kasamang Joy. Thank you Naman! very much. Mucho. Last time na-miss kita sa programa at hindi ko sukat akalain na sa 2 oras parang wala lang nangyari. Ayan. Para grabe yung energy mo last week. Kasamang Joy, mukhang iba yung nainom mo nung kinagabihan. Ayun. Talaga lang naman kasi syempre dahil nga na-miss din kita kasamang Thank body. you. Kailangan na at sa pagkakataon yun. Doon na, yan na yung outcome ng pagka-miss ko sa aking partner. Iyo. At salamat na marami sa isa pang partner mo kasamang Joy, kay kasama August Vergara. Nakapartner mo sa programa natin last Sunday. Ayan, 2 hours na ho ang Good Morning Metro Manila. Babati po kami sa mga taga Metro Manila at sa mga taga Labason ng Maynila pero nandito sa loob ng Metro Manila. Good morning! Mga probinsyano sa madalit sabi, Wake up! gusto na ho inyong morning today, ha? Ano bang petsa na? Ayan, 14 na. Nang Abril. Abril 2013. So bukas, sweldo na naman, misis. Ayun. Ayos. Sister, brother, yung mga automatic transfer sa mga mahal sa buhay ay bukas kahit pa paano maganda rin ang araw natin, ha? So bukas, pambayad na yung gagawin ninyo dahil ngayon na mag-uumpisa ng gumasto ang ating mga workers dyan dahil syempre Sunday. Ano bang magandang gawin ngayong Sunday na ito? Marami. Kung may pera ka. Kung wala naman, pwede rin may gawin. Meron din. Masarap maglaba. Magpatuyo dahil masarap magsampay ngayon. Magandang panahon, mainit sa Metro Manila. Klaro ang sky, although may itim-itim ng konti. Joy, sa labas. Di rin traffic masyado. At ingat lang kayo makasama. Tulad doon ang dati. Samang Joy, kami nag-aanyaya. Kasama ka syempre. Nakatuwa naman yung sundan natin programa nga pala. Mabanggit ko lang, congratulations sa Agri Pinoy. Ayun, ng Department of Agriculture. Yan. Congratulations dahil yung aking isang kaibigang magbubukid dyan sa Mindoro napatext at talagang ramdam daw nila yung usapin ng lupa at ng pananim at ng mga programa para sa nila. Congratulations. Contact details ng programa, ito na. We'll drive on and follow the sun, making the Sunday. Nauna ka na kasama, Joy. Ayan, pero Kaya sa ating tayo.
Siyempre, good morning sa ating mga ka-Facebook ho dyan. Lalo na po sa mga lagi-lagi hong nagla-like, nagko-comment at friends ho natin sa ating Facebook account. Sa mga hindi pa po natin friends ho dyan, i-add nyo ho kami as a friend sa good.bzxl at facebook.com. GOOD.bzxl at facebook.com. Ilan na ba ang ating friends today, Sebi? 500 plus last time. Ngayon nasa 600 plus na rin. Good morning! Grabe, linggo-linggo nadadagdagan 100. Wow! Saan ka pa? Wow! Sana magkaroon tayo ng reunion, ha? Ang aming pong Gmail, kung nais nyo po mag-email ay parating sa amin ang mensahe, pagbati ko ano pa man sa Good Morning Metro Manila gmail.com. At syempre sa mahilig mag-tweet, follow us at Good Morning _ malalaking letrang MM. Ano ba ibig sabihin daw ng malaking letrang MM? Metro Manila. Akala ko maganda at Magandang lalaki. Good morning! follow us on Twitter. Nabanggit mo na ba to? Kanina. Ito na nga yung kababanggit lamang. Ang pong landline sa studio makasama ngayong morning ay dati pa rin sa 882-2371 882-2374 882-2376 at 882-2378. Ito yung -1 Pira kasama Joy. Ay, kakanta talaga ako? Inihanda ka ni Greg ng -1. Ganon. Okay, yan kasamang body. Go! No. Sino ba ako? Ikaw? Hindi ako kumakanta ever since eh. Ayan, sa mga, siya nga po pala, no? Pwede ko kayong, makibanding ho sa amin. Hindi ba ang usapan, no? Habang kayo ho ay, i-greet ang inyong mga mahal sa buhay, pwede rin ho kayong kumanta. Ito na nga yung -1, ang Beautiful Sunday. Beautiful day. Tama ba? Sige lang. Set na, set. Said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Woo! Okay na. Tama na. Practice more. Bitin ako doon. Sige, unti-unti lang natin makasama. Thanks, Miss Joy. Good morning! Tulad po ng dati, diretso na kami. DZXL. Good morning, Metro Manila. 169 eksakto ang friends natin sa Facebook, Joy. Thank you. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Ilunsad po makasama ng Eastern Police District Office ang taon ng Sports Fest para sa pagkataon ho na magkaroon ng banding ang mga pulis. Pakita ro ang kanilang galing sa larangan ho ng sports at mapangalagaan na rin ang kanilang kalusugan. Ayon kay Chief Superintendent Miguel D.M. Laurel, District Director ng EPD, ang kanila pong annual Sports Fest ay mayroong temang EPD, Paligsahan Pampalakasan 2013. Nagsimula ito noong Abril 4 sa San Juan City na dinaluhan po ng mga kapulisan sa Eastern Police District Headquarters. Kaya din sa ng DPSB, yung District Public Safety Battalion, mga pulis sa Pasig, Marikina at Mandaluyong City. Kabilang sa mga larong pinaglabanan na yung volleyball, badminton. Magaling ka dito kasama ng Joy, di ba? Yung sports namin na basketball, cycling at iba pa. Sinimulan ng palaro sa simpleng parada. Ang mga malalaro ho dyan sa San Juan Arena sa pangunan ni Den Laurel. Ni Director Laurel. Ayun. At magtatapos po yan sa Abril 22 kung saan ay magkakaroon din ang awarding ceremony para sa mga nagwagi. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Samantala, aabot naman sa 3,059 na kabataan ang nag-enroll ng libre sa sports, music, arts at recreational training 2013 summer program ng lungsod ng Makati. Ang layunin ho ng summer workshop na ito na i-promote ang healthy lifestyle sa mga kabataan sa pamamagitan ng pag-develop sa kanilang kakayahan. Nagsimulang nasabing workshop noong Abril 8 at magtatapos sa Abril 16. Nabatid na may 19 na events na pinagpilian ng mga kabataan kung saan binigyan pa ang mga ito ng libreng t-shirt para maging uniforme. Kabilang sa mga academics ng workshop
workshop ay ang Aikido, Arnis, Badminton, Basketball Clinic, Karate, Muay Thai. Ano kayo ito? Paano Muay ito? Thai kickboxing. Kickboxing. Table tennis, Taekwondo, academic tutorial, classical ballet. Gusto ko ito. Cooking and baking. Yung mababali yung katawan mo. Oo. Dance clinic, drama and acting workshop, drawing and painting, guitar lesson. Ay, gusto ko ito. Ayan. Pero sana Ang ganda yan. gusto ko gwapong-gwapo yung magtuturo ka sa'yo. Wow. Para madaling lumambot yung Inspire. daliri mo, ha? Inspire ka talaga. Personality development, swimming, volleyball, at voice lessons. Ang Smart Summer Program ng lungsod ay nananatiling bukas para ho sa mga residente ng Makati. Sa mga interesadong pang mag-enroll sa workshop na ito, maaari silang kumuha ng registration at waiver form sa City Hall ng Makati at dalhin ang masumusunod: certified true copy at photocopy ng birth o baptismal certificate ng anak, original at photocopy ng voter's ID or COMELEC certificate ng magulang ho yan o legal guardian, at dalawang 1x1 picture ng bata. Kompleto yung rekado mo, ha? At sa pag nakalimutan nyo pang isa dyan, awa ko na lang. Wake up! Thank you! Good morning! Yes, at Elga Joy Garcia. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Sa aming pagbabalik, mga kasama, buwan naman nating panauhin sa telepono ating guest today sa DZXL Sunday Issue. DZXL Sunday Issue. Ang NCR Director po ng Department of Tourism, Metro Manila. Tourism Director, makakausap natin sa unang orason ng programang inyong sinusubaybayan every Sunday. Nalibot mo na ba ang Metro Manila kasama ng Joy? Actually, hindi pa. Hindi pa. Marami pa akong gustong makita na hindi ko pa nakikita. Sa traffic kasi ang hirap maglibot, ano? Ang init ng panahon. Ayan. Kaya mama ipapasyal tayo ng ating panauhin sa linya from Department of Tourism. DZXL Sunday Issue. Abangan nyo po, mga kasama. Happy listening sa lahat ng mga nakikinig sa amin na nasa live audio-video streaming sa chat room at www.rmnews.com/tv. Hi! Ito, kumakaway ho kami. Morning! Uy, good morning ho pala kay Kuya Apin, kay Kuya Leofin Passion. Nasa London ho siya ngayon. Kababayan ko ho yan from Sa Cagayan London. Valley. Nasa London siya Wow. ngayon. At talagang nanonood, nakikinig ho sa atin. Morning! Nasa California ba? Tama, si Victoria Linda. Ayan! Yan Yung lagi suki natin. tayong pinipicture tapos pinopost. Salamat ho! Ayan, Hayward, California. Good afternoon. Alas 5:10 daw ng hapon ng Sabado doon. Thanks, Victoria Linda 1. This is my Si Dexter, 81, nakikinig din sa atin sa East Coast. Hi! Hello! 8:40 naman ang gabi ng Sabado. good morning! Ba't good morning? Good evening pala. Ayan, sa mga gwapo't-gwapo ho din ho dyan sa buong Pilipinas at sa iba kayong dagat. Hello lang po sa inyo. Happy Sunday morning! That's right. Sa aming pagbabalik, after commercial, Station ID. Kausap na ho natin ating unang panauhin sa Good Morning Metro Manila. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Oras sa DZXL 558 at alas 8:18 na ho ng magandang morning. Boost your company's productivity with Isuzu's trusted and reliable N-Series trucks. Enjoy Go Isuzu. Let's Go Negosyo promo with low down payment and low monthly payments. Plus, get free LTO registration for 3 years and 5,000 pesos worth of fuel cards for every truck body manufactured by authorized Isuzu Philippines Corporation truck body builders. Subok na performance para sa angat na kabuhayan. Find out more about this pangkabuhayan promo. Visit www.isuzufil.com or see flyers for details. Per DTI NCR permit number 1645, series of 2013. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero, dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli
Election 2013. Boboto ako! Nasyat ngal daw po, 29 ngal daw eleksyonen. Mga kasama, ngayong halalan, sundin natin ang 10 utos para sa responsableng pagboto. Ikalimang utos. Huwag mong ibebenta ang iyong boto. Ang boto ay sagrado at hindi por kilo. Isang paalala ng PPCRV at ng DZXL RMN Manila, ang bagong kasama mo para masiguro ang responsableng pagboto. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL Sunday Issue. Ikaw ay nalulungkot, naiinip, nababagot. Ikaw ba'y napapagod? Araw-gabi, puro kayo. Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang wala Good morning. Tara na, kahit tayo Kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, kahit tayo ang ating makita. Ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Ngayong umaga mga kasama, mapalad po tayong nasa telepono ating unang panauhin. Tulad na nabanggit ko kanina, Joy, mga kasama ho, ang ating direktor ng Department of Tourism sa NCR. Ayan, National Capital Region. That means ilang syudad yan? 16 na syudad at isang munisipalidad. Yan. Yan po ang ating panahon ngayong umaga. Wala ibang di si Yusek Maria Victoria Hasmin. Yusek Hasmin, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Magandang umaga sa inyong dalawa at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig. Opo, si Buddy at sa si Joy, Yusek Hasmin. Yes, Joy and Buddy. Opo, gano'n na po kayo katagal bilang NCR Director ng Department of Tourism, ma'am? Actually, matagal na ako sa Department of Tourism. I've been in the department for since the time of President Cory Aquino. 1996 pa ba? Sorry? Mga 96? 86. 86, sorry. 86. Yes, 86. Opo. Oo, 1986. Oh. At ngayon, after two years ago, about 2 years, a little over 2 years ago, I was promoted to Undersecretary. Ayan, Ayun. so almost 27 years. Yes, more than 20. Yes, that's right. Talagang ganun katindi yung passion nyo for tourism, ma'am. Actually, I started as a volunteer at kasi kakatapos lang ng February Revolution noon. No? So, and kakatake ko lang ng bar. I'm a lawyer also by profession. So, kakatake ko lang ng bar and then they asked for volunteer. So, nag-volunteer kami, binolunteer kami ng eskwela namin sa mga government institutions. So, 5 kaming nagpunta sa Department of Tourism as volunteers. After 7 months, we decided that it's time to go dahil hindi kami kumikita. Abogado kami pero wala kaming sweldo. Tama na. Okay. Pero bakit po sa Department of Tourism, Kayo pumili nun, ma'am? Attorney? Hindi kami pumili noon. Yung eskwelahan nyo? Hindi kami pumili noon, oo. We all wanted to serve the government in a voluntary capacity while waiting for the release of the bar. Ayun. So, it so happened that one of those who needed volunteers was the Department of Tourism. So, doon napunta kami sa Department of Tourism. But actually, we just really wanted to serve the government in whatever capacity and without pay at that time. Ayun, volunteer eh. So, gaano kayo tumagal doon bilang volunteer, attorney? 7 months. 7 months. 7 months kami. Ayaw na akong pagkagastahan ng magulang ko, abogado daw ako, pero wala akong kinikita. So, and then so we attempted to leave, no? Yung sabi ko nga 5 kami, nakiusap sa akin yung aking boss at that time, an undersecretary, to stay and finish the job. So out of the 5, ako lang ang naiwan.
So yung 4 na nakaalis, multimillionaires na. Ako'y isang lowly government employee. Ganun po ba? Opo. Pero kayo daw yun naman yung may paid vacations na tinatawag. Hindi, sila naman it's a vacation all year round. Alright. So ever since talaga, kailan kayo naging NCR director ng DOT? Actually, ako'y hindi NCR director. Ako ay acting director kasi nag-resign yung aming director. Alright. You know. Opo. So, kasi all the regional offices are under my office. So, because we still don't have the director that will replace the director that resigned, I am acting as their So, kayo na rin. director. Opo. The past how many Sundays na po ba yun, Joy, di ba? At saka Attorney Hasmin, mai-share lang namin sa inyo. Ay na-guest na rin namin sa programa ang ating DOT Director ng Region 1, si Region 2, si Director Diwa, at saka si Region 3 Director Martin, tama ba? Director 3. Ronnie Chutico. Si Director Ronnie, ayan. Yes. Kaya po kami natutuwa dahil kahit paano nakikita namin na napaka-active ho ng mga director ninyo sa Department of Tourism, ma'am. Super active. Talagang mini DOTs yan sa kanilang mga region. Kaya nga, tanungin nyo sa kanila kahit whatever topic, they will be able to answer. At they're always at your service. Kaya ang regret ko, ang aking regret is sila'y wala. Kami sa Department of Tourism, wala kaming pahinga kasi even holidays and weekends, there are peak days. Right. Kasi maraming naglalakbay. Kung kailan holiday at kung kailan naman ho nagbabakasyon ng lahat, doon naman ako kayo double effort. Mas active kayo doon. Mas active kami dapat, yes. Parehas pala tayo ng trabaho, ma'am. Correct! Nang pinagkaiba. sa media, nagre-reklamo kami lahat, holiday kami nandito, opo. Pero sa amin naman, we don't look at it as a cost para magreklamo because you enjoy serving and mas busy ka, mas masaya ka. Mas productive, mas masaya. So sa 27 years na yan, na-enjoy na ho talaga ninyo ito sa Department of Tourism Music? Yes, actually I do not even call it a job. Yes. Because it's a life it's a career that I am very much enjoying because the primary role that I play is to serve, and I think yun ang pinakamasayang part ng aking trabaho. And I did not even plan a career in tourism. Yes. So napakaganda ng nangyari. I'm very blessed. Yan nga po, ma'am, yung napansin namin mostly sa mga director na nakausap na namin, lagi namin tinatanong is kung ano yung kurso ng college, halimbawa, kasi marami nakikinig sa atin ngayon ang kahit paano driven sila na mapadpad sa industriya ng turismo dahil maganda ang prospect ang dating. Anong course kumbaga, pero iba may lawyer katulad ho ninyo. Yung iba nurse. Si Director Blessing nurse. Kita mo na. Kaya nga po nakakatuwa talaga, ibang klase yung passion ninyo pagdating sa trabahong ito. Mamaya, Attorney Hasmin, pag-uusapan ho natin yung bahagi ho ng professional side ng trabaho, like ano bang mga kamusta yung trabaho, anong nature ng trabaho, mga advocacies, mga style ang pagmamanage at lahat. Pero bago yan, pahabo lang kasi sa personal side, pag nasa Department of Tourism ka daw, Joy, yun nga, kanina nagbibiro ako dahil maraming mga articles na nagsasabi, swerte nyo naman kasi ma'am, di ba? Nakakapunta kayo sa iba't ibang lugar, di ba? Puro mga magagandang tanawin. Magagandang tanawin, lugar, mga pagkain, masasarap, mga produkto, ganyan. Puro good. Dating niya. Entertainment. Kasama yun sa perks ng trabaho. I don't call it perks. Okay. Because kami, when nakikita namin ito, be they good or bad, be they pangit o maganda, kasi kailangan, we have to be convincing Diba? Pinopromote namin yung lahat ng sulok ng Pilipinas. So, it's difficult kasi when you know that walang pag-asa ang isang lugar, in terms of tourism ang challenge mo is to make
bigyan ito ng pag-asa. So in other words, product development is very important. It's a very key role in making a product work, no? Kasi iniisip kasi ng mga tao sa turismo is a glamour job. Yes, It's not. Ano ba dapat? Actually, dapat isipin mo kung paano mo mapapaganda ang isang pangit na lugar. Wow. It's a case, at ang challenge niyan is kasi while yan ang trabaho namin, hindi namin kayang akuin lahat yung trabaho dahil we have to coordinate with the local government units, we have to coordinate with other national government agencies, and we also have to coordinate with the stakeholders. Sometimes the difficulty is walang cooperation. You know, so we have to take up the cudgels for the community. And the gratifying factor there is kasi ang tourism hindi lang the number of arrivals the ultimate goal and output I think is benefit to the community. So pwedeng maraming turistang pumupunta pero pagka wala namang benepisyo sa turismo hindi maganda yung ganon. Ayun. Mas malalim pa natin pag-usapan yung bagay na yun mamaya, Yusek Yasmin. Hindi naman kayo libre sa mga hotel at saka mga resort. Naku, nagbabayad ho kami dahil nasa akin ho ding responsibility ang accreditation ng mga hotels and resorts. So, hindi yata ako magiging credible kung kami ho ay maghihingi ng mga libre-libre. We just ask for preferential rates. Government rates, in other words. That's true. Okay, ilan lang sa mga light questions dito, Yusek Yasmin, sa ating pagbalik. Pag-usapan po natin ang trabaho ninyo sa Department of Tourism. Hold your line, ma'am. Good morning, thank you. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL Sunday Issue. Oras sa DZXL 558, tatak alas 8:31 na ko ng magandang morning. Skin infection alert. Sa isang bayan na inaatake ng buni at scabies, may isang sabon na laban sa skin infections. Alamin natin kung ano ito. Tiwala ako sa Dr. S. Wong's Sulfur Soap. Bakit? Ano ang meron sa sabon na yan na pwedeng panlaban sa skin infections? Dahil ang Dr. S. Wong's Sulfur Soap ay isang sabon na may bisa ng 3, germicide, fungicide at parasiticide pa. Wow! Dr. S. Wong's Sulfur Soap. Also available, Dr. S. Wong's Sulfur Soap, scented with moisturizer. IPI, 50 years of quality products. 558 DZXL. At Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. DZXL. Good morning, Metro Manila. Oh, ito yung opening. Tirahin mo na to, Joy. Nabibigla ako. So, natin mo na yun. Nawala na ako kasama. Nawala na ba? Ulitin ko para sa'yo. Talaga lang. Nawala na talaga. Nabitin ako kanina doon sa chorus ba yun? Ng Beautiful Sunday. Last chance kasi yung mga kaibigan natin sa California. Itong pakinggan. Ipopost daw nila sa YouTube Ganon. Tatalunin daw nila yung concert ni Sai. Ay, kaya si Kasama Padi, hayaan ho ninyo, mapapakinggan ho ninyo yan. Kakanta ho yan. Pag kumanta ko niyang Beautiful Sunday na yan. Tapos na ang programa. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Sa Lunes, bukas masama ay bumabati lang tayo ahead of time ng happy 66th founding anniversary po ng Philippine Red Cross. Ang tema nila sa puso ng bawat Pilipino. Ayan, meron silang kaunting simpleng selebrasyon dyan sa PRC National Headquarters sa Bonifacio Drive, Port Area, Maynila. At meron din silang motorcade na gagawin pagkatapos ng programa sa may SM Manila. Congratulations sa PRC. Mabuhay po kayo. Marami pa kayo matutulungan. Mario Meras at Elga Joy Garcia. DZXL Sunday Issue.
Binabalikan natin sa telepono ngayong umaga ating panuhin sa Good Morning Metro Manila program. Wala po iba kundi si Yusek Maria Victoria Hasmin, si Attorney Hasmin mga kasama. At sa ating pagbalik, Attorney Hasmin, good morning muli po sa inyo. Opo, nakapag-almusal na ho ba kayo, ma'am? Tapos na, maaga akong gumigising kasi Ayun. Kita mo talaga yung mga masisipag at successful na tao. Maaga talaga nagigising. Kasi wala ka nang aabutan, masarap na ulam pag late ka nang gumising. Oo, talaga. Oo. Attorney Hasmin, bilang nasa Department of Tourism, ang dami ho naming nababasa the past how many weeks na mga reviews and mga articles na talagang pinupuri ho tayo sa sa Pilipinas, yung turismo natin. Parang ang dami-dami mga papuri, parangal, kahit mga upgrading, mga ganyan. Kamusta ho talaga ang tinatakbo ng ating turismo? Lahat higit siguro, sabihin natin sa Metro Manila. Yes, totoo yan, Bobby, Joy, no? Kasi of late, no, especially the past few months, marami kaming nakukuhang award at mga recognitions, no? At pinaka-importanting recognition na nakuha natin ay yung World Economic Forum's Competitiveness Report on Travel and Tourism. That's right, matindi yun. Ano yun? Oo, kasi sinabi sa ng report na yun na ang Pilipinas ay one of the rising stars sa travel and tourism industry. At nag-move up tayo, I think from 94 to 82, no, ang ranking. So this is global, no? At this is a very important report kasi dito na-recognize ang efforts ng ating bansa sa pag-improve only ng tourism pero ng ibang government agencies which assisted in improving the travel and tourism industry. At nandito na yung pag-improve ng business, no? The cost of business and the length of time of processing are still challenges, no? Ang mga na-mention dun remaining challenges, yun nga yung cost and the time of processing, hygiene and cleanliness. Yun na lang ang naiiwang mga remaining challenges. However, na-recognize na talagang nag-i-improve ang ating bansa in terms of travel and tourism. Bakit nakita ito? Dahil sa visa processing, nakita nila na nag-improve, na-expedite at na-liberalize ang entry of tourists into the Philippines. Also, yung removal ng common carriers tax. Isa pa yun, tama. At maraming factors, yung upgrade ng ating aviation industry sa ICAO, no, International Civil Aviation Organization. So these are difficult feats to do at nagawa natin dahil ang ating government institution at organizations are getting their act together to work on a common vision. At ang ating vision sa amin sa Department of Tourism ay to generate 10 million tourist arrivals by 2016. 10 million, at least. Yes, by 2016 at medyo sa 10 million na yan, Yusek, ay gaano na ba karami yung sabihin na natin ngayon, yung pumapasok o bumibisita sa atin? Nitong 2012, ang ating statistics showed that about 4.27 million almost 5 million. International tourists came to the Philippines. And that represented about 9.07% growth rate of the figure noong 2011. So mas mataas pa rin siya talaga? Tumaas talaga. Malaki tinaas. We believe that mas marami pa dapat yan. Okay. Hindi lang tayo nagkaroon ng mga problema sa ating mga kapitbahay. No? So, kasi nagkaroon ng some advisories, no, in some countries that are our top markets, no. So medyo na-reduce yung expected namin dumating, pero meron pa rin tayong 9.07% growth and na-reach pa din natin for the first time ang 4 million mark, no. Kami ay confident na marireach natin ang goals
Yung ang mark goal natin na 10 million. 10 million tourist arrivals. Alright. Itong sa World Economic Forum, tama ba, Yusek Hasmin, na tayo ay isa sa mga nangunguna na sa mga pinakamagiliw na bansa sa buong mundo? Yung pag dumating ho ba ang isang banyaga o isang bisita, iba yung ugaling Pilipino sa pag-estima eh. Oo. Kasi alam mo, ang pinaka-strength natin ay our human resources. No? Nasa tao talaga? Ating mga tao, oo. Kasi pagdating pa lang sa airport, no, makikita na nila na nakangiti. No, of course, sasabihin na natin ang Bureau of Immigration, pero alam mo, ang role ng Bureau of Immigration is really to regulate the entry of tourists. Kaya hindi pwede silang welcome to the Philippines. Hindi naman silang ganun. So each agency has a role to play. Pero from the tour guide, from the hotel people, from the waiters, we always try to please, di ba? At iba yung ating message that we are always trying to reach out, no? At ito ay welcome to the Philippines at can we help you, di ba? Yun ang ating message lagi. That's right. And I must say, yung message na yun, pag nirelay natin, it's very sincere. Hindi ba kamukha sa iba na bansa, di ba, igigreet ka, pero mechanical greeting, hindi galing sa puso. Yung kulang ng care. Correct. Opo. So, ang unang bubungad, siyempre, sa mga banyaga, mga bisita natin, turista, international tourist, ang ating mga airports, Yusek Hasmin, di ba? And from there, a good platform, kumbaga, para sa Department of Tourism na maiparamdam na kagad kung anong meron pwede tayong i-offer. Correct. Ano po yung mga programa ng DOT pagdating sa bagay na yan? Like, ang nakikita ko lang, halimbawa kami ni Joy, kung minsan napapabiyahe tayo, pagdating natin airport, siyempre yung mga billboards ng Department of Tourism, it's more fun in the Philippines, etc. Meron pa ho bang iba mga programang hindi kami nakikita pero ginagawa po ng kagawaran? Actually, we are working closely with DOT's Department of Tourism and Communication, Department of Transportation and Communication. Okay. Kasi we sit in the boards of the different international airport authorities. At ang hindi nyo alam there are certain mga technical challenges facing the airports, no? Pero they manage to provide appropriate facilities for the tourists, no? Kamukha ng reception sa airport, no? Pagka merong international events, nangunguna ang Department of Tourism sa pag-welcome ng airport. And I'm not only referring to airports, sa mga seaports din. Hindi nyo nalalaman ay tumataas ang ating mga cruise ships na that are docking in the Philippines. Ganun ba? Yung Royal Caribbean, for example, that's a very big ship, no? 2,000 passengers. Last year, nagpunta siya sa Boracay at Manila. Meron ho atang this year pa. May parating din? Yung marami pinakamagandang cruise ship. Dumating din yung Royal Caribbean sa Puerto Princesa. Tapos merong mga yung Amadeus. Tapos maraming siguro there were about 20 already cruise ships that have docked in different ports of the Philippines. At meron pang magdadak, magugulat kayo sa Romblon, sa Leyte, meron din nagdak. Kaya nakakagulat. Pero ano yan, on a regular basis na talaga, naka-schedule na, year in, year out, Yusek Hasmin? Binibigyan kami ng schedule. Kasi may mga tour operators, they are called the ground handlers of these cruise lines, no? At binibigyan kami ng schedule, no? Itong Royal Caribbean, nakatatlong punta na, and I believe that they're trying to bring the bigger cruise ship. It's a floating hotel, no? Now with 4,000 passengers. Kaliban nyo dyan, Yusek, maalala ko dyan sa Boracay yung sinasabi na isa sa pinakamagandang cruise ship na pumunta dyan sa Boracay. At talagang ito'y... Siya yun, yung Legend of the Seas ng Royal Caribbean. It was very challenging kasi wala namang port facilities, hindi ba, ang Boracay? Tama. Pero sila, yung tender boats ng ship, no? At gumawa ng pontoon ang Boracay
para lahat ata, no? Parang nagkaroon ho ng fiesta yung pagsalubong. Bang klase, Hindi kami maniwala na magagawa kasi nga yung transfer from the ship to the island, no, was a big challenge. Pero nagawa at they want to come back. You know? So more fun in the Philippines talaga. Ibig kong sabihin, talaga hong napakalaki ng tulong ng local government unit dahil nasa mga ganitong pagkakataon, Yusek. Oo, at ang magandang nangyayari niyan ay talagang ang local government units ay nagkakaroon na rin ng interest sa tourism. Kasi syempre, kung tutuusin, Joy, no, pagdating sa local government units, ang dami nilang problema, agriculture, health, education, drugs, no, marami silang priorities. Pero nakikita na nila that tourism can bring economic benefit to their provinces or their cities and municipalities. So napaprioritize na rin nila ito. Ang kanilang sumasali na sila ngayon sa aming mga tourism projects. Going back dito sa binabanggit ko kanina kasamang body na talagang yung paraan ng pagsalubong sa ating mga turista, dito yung binabanggit nga ho natin kanina, sabihin na lang ho natin. So aside ho dito sa mga pasilidad at kahit paano inyo ho talagang sinasalubong, ano ho yung ibang paraan pa na kahit paano may pakita na kakaiba ang turismo dito sa Pilipinas at maging ng mga Pilipino pagdating dito sa mga turista ho nating dumarating? Ang role ng Department of Tourism, kasi we encourage the private sector to do that, no? Kasi government na kami. So, ang ginagawa ng Department of Tourism, hindi nyo rin nalalaman, ay nagkukonda kami ng training programs, no? Nagkukonda kami ng training programs sa tour guides, sa mga housekeepers, sa mga waiters, bartenders, at including local government units, no? At tinuturuan namin sila ng customer service. Of course, part of the module is value formation, including taxi drivers, no? Part yan, bago sila makapila sa airport. Laking tulong ho yan. Oo, bago sila makapila sa airport, you know, they go through this training program of the Department of Tourism. It's not a 100% success kasi meron talagang mga pasaway. Pero we believe that we have to teach the drivers the value of tourism. Para nagiging part sila, we try to lift their spirits and let them feel that they are part of the tourism family, no, na yung kanilang role to play is very important. Kaya we teach them how to be tour guides, no, pero hindi yung full course ng tour guides. So talagang nakakatuwa yung aming mga training programs, including mga bangkero, mga fishermen, yun, mga sinukonduct namin ng training. Alright. Yusek Asmin, sa atin pong pagbalik, ay pag-uusapan natin ang Metro Manila tourism. Diyan lamang po kayo, Mama. Good morning! Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Happy listening din kay Bayuyo. Nasa chatroom natin today. Good morning! Tuloy nyo lang paghigop ng kape. Ano oras na ba? Alas 8:47. Pwede pa, kape? Kagigising yung mga alas 2 na madaling araw umuwi. Bagay, wala nang oras ang kape ngayon. Kahit anong oras, pag gusto mo magkape, go! Napakasarap kaya yung pang-agahan mo, yung pandesal. Tapos kape. Ano gusto mong palaman? Yung laman niya, itlog. At tapos may kamating. Ay ako, ang gusto ko kasi, okay na ako doon sa yung malapot na gatas. Na meron pang shape doon. Papalaman mo sa tinapay. May art pa. Talaga. Pagkagat mo, sasabog pa yung gatas niya. Parang bata lang, Saglit lang, mga kasama, Pag-usapan ho natin, pagdating ba ng isang turista sa Maynila, sa NAIA, o sa Centennial Terminal natin, saan siya didiretso? Saan siya mag-stay? Nag-i-stay ba sila na matagal sa Maynila? Dito sa Metro Manila? Kakamustahin natin. Kamusta ang turismo sa Metro Manila? Baka hindi nyo alam,
wala nga tayong beach dito. Wala naman siyempre. Pero ano bang prospect ng tourism sa Metro Manila? Ano pwedeng puntahan, gawin at saan? Oras di Sexo 558 at akalas 8:49 na po ng magandang morning. Hi, I'm Christine Reyes. May bagong The Bar Margarita. For me, it's the best tasting margarita ever! Ayos lang kailangan. Try nyo na, dali. Sobrang sarap. The Bar Margarita. So wonderful. Drink responsibly. 558 DZXL. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Pwede kayo mag-text sa programa kung may mga tanong, by the way, ha? Nakaligtaan nyo lang. Ay pong mga cellphone numbers, Miss Jen, kung may pumasok dyan, pakipasa na lang sa amin, ha? 0921, ito yung Smart, 431-1044. Ang Sun ay 0923-911-8899. Sa Globe, 0927-863-37 yan at 1. Saulado mo na, ha? Nasa screen pala. Landline so namin sa DZXL ay 882-2371 882-2374 882-2376 at 882-2378. Facebook, like nyo kami. Friends tayo. good.dzxlfacebook.com. Para naman po sa ating Gmail, Good Morning Metro Manila, dire-diretso yan at gmail.com. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! And sabi ni Bayuyo, tuloy sa airport pa lang pag nagkataon mabibiktima ng isang turista. At depende naman siguro. Sabi tuloy ni Dexter, yan daw magandang salubong sa isang bisita. Kayo nang uurot kayo ha. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Binabalikan po natin mga kasama ngayong umaga sa Good Morning Metro Manila. Ating pong panauhin from Department of Tourism, sa NCR, at syempre lahat na regional directors, hawak po ni Ma'am, si Yusek Maria Victoria Hasmin. Attorney Hasmin, welcome back. Thank you. Magandang umaga ulit sa inyong mga tagapanood. Opo. Ma'am, kanina, sabi ko nga, pagdating na isang turista, halimbawa, dito sa atin sa NAIA o sa Centennial Terminal, sa airport, saan sila dumidiretso? Paano yung sistema? Nagtatagal ba sila sa Maynila or paano? Alis kagad, punta sa probinsya? Alam mo, Bobby, kahit na meron tayong ibang international airports, about 90% of tourists that come to the Philippines, sa Manila pa rin nag-enter. Opo. Kasi ito ang ating main gateway, no? Yes, nag-spend sila ng at least one night dito. At sila ay marami namang hotel dito sa Metro Manila na kanilang pwedeng puntahan. Ano ba ang mga attractions dito sa Manila, no? Well, of course, ang number one attraction natin is Intramuros. And that's a very popular attraction. Ang ating tayo yung mga Pilipino at sometimes we take these attractions for granted, no? Tama po yun. Intramuros is a part of our history at ang Intramuros ay pinapaalala sa atin kung saan tayo nagmula. Or, well, hindi nga tayo dyan nagmula pero yan ay kabahagi na ng ating history. No, meron din, although it's not part of Manila, nandyan din ang Corregidor, no? At ang Calabar Zone, very popular day tour activity, ang mga attractions sa Tagaytay, sa Batangas at sa Laguna. Pumunta naman tayo sa North, day tour activity also is ang Clark Peak, no? At Bulacan, no? So, maraming mapupuntahan na within one day makakabalik sila sa kanilang hotel dito sa Manila. Pero ang mga foreigner, ang talagang pag pupunta sila sa atin sa Pilipinas, ano yung nangunguna sa listahan nila na gusto nilang gawin?
part of their city tour, yun nga, pupunta sila sa Intramuros. Ano yan? So sa historical ano yan. Sila? Oo, pipuntahan na talaga nila. Interest yan, nila? No? Oo. Kasi depende yan kung group tour, no? Meron na silang mga tours na bili na nila before they arrive here. No? Pero yung mga, as we say, mga foreign individual travelers or FITs, no, they spend a day or two in Manila and then they move to another area. Depende din sa nationality, no. For example, ang Russians, no, they probably will stay one night in Manila because that's their port of entry, but they will move on to another area outside of Manila and they stay for a long time. The Europeans, they stay a minimum of 7 to 3 weeks. 7 days to 3 weeks. No? Dito ho sa Metro Manila yan, ma'am. Ay, sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas kasi they move around. Dahil sa dami sa tagal nila dito, they go to different places in the Philippines, no? Attorney, interesado ho ako dito sa may Intramuros. Dahil ito nga yung unang-unang pinupuntahan. Para ho sa mga tagapakinig natin, hindi lang ho siguro sa mga foreigners ho natin, maging dito sa mga turista natin na dito mismo. Local, Pilipino. Kasi hindi ho nila alam ano ho ba yung napakaganda na tingnan ho natin sa Intramuros o kaya yung historical place na yan. Anong meron? Baka iba hindi nakakita ng nakapunta dyan you know, it's very easy to go to Intramuros, no? Pero first, ano bang ibig sabihin ng Intramuros? Intramuros ay, it means within the walls, inside the walls, no? Intramuros, no? Dun sa walls na yun ng Intramuros, nandyan, there used to be several schools in Intramuros, no. Ang natitira na lang ngayon ay yung mga medyo bagong schools, no. Pero originally ang Intramuros, ang UST diyan nagmula, no? Santa Isabel, etc., no. Ang ano bang natatagpuan diyan sa Intramuros? Well, you have the Casa Manila, which is a sort of a showcase of how houses during the Spanish period looked like and how the facilities within the house were featured, no, or were used. Nandyan din ang Fort Santiago. As we all know, Fort Santiago, dyan ang huling lugar ng pag-exile ni Jose Rizal bago siya in-execute sa Luneta, no, sa Bagong Bayan. At marami ding may museum dyan, Light and Sound Museum sa Intramuros. Maraming, paglakad ka lang sa Intramuros, sa walls ng Intramuros ay ma-appreciate mo na. Kasi yung golf course around Intramuros, hindi ba nandyan na may golf course niya? Yes, ma'am. That used to be during, before the Americans came, tubig yan, no? Para bang, hindi ba yung mga castles sa Europe na may tubig around the castle? Tama. Yung bridge na dati pala ganun yan. Ganun yan, ano? So ngayon, ang mga tinakpan yan nung dumating ang mga Amerikano. Kasi sinabi nila, maraming mosquitoes, no? So tinakpan nila yan. At eventually, naging golf course na nga yan. Ayan. So, yan. So, mga ito. History. Opo. Kung gusto mo ng kasaysayan natin, ay yan ang number 1, Intramuros. Intramuros. Alright. Ma'am, andayo pa namin sa listahan dito na nakatutuwang mapuntahan din lang para sa ating mga bayan, mga simbahan. Marami ho tayong mga matatandang simbahan, di ho ba? Correct, at mga park, idugtong lang namin sa Luneta, Rizal Park natin, kamusta ho ba? Malakas rin ho ba attraction ngayon? Oo, dahil marami ng pagbabago sa ating Rizal Park. No? Yung dancing fountain. Meron na. Natatandaan ko yan din nung bata ako, and I don't want to say how long ago that was. No? Opo. I remember na merong dancing fountain. Yung dancing to the beat of the music. At nandyan na rin ulit yan. At binago na rin yung map. Meron ng mapa. Hindi ba dati na may mapa dyan sa malapit sa Taft. So ngayon, bago na. Nakakalapit ka na dun sa mapang yun. So yung mapa ng Pilipinas, ma'am, nandyan pa rin, ha? Correct. Ayan. May tubig na. At gumanda na. Okay. Gumanda na. Oo. Dati tuyong-tuyo. Dati tuyong-tuyo at marumi. Opo. Ayun. Okay. So ngayon, malinis na siya. Malinis na. Maganda. Oo. So marami ng marami ng improvements, pinaganda na, at hopefully, kasi it's a park, it's free, you know, and so we encourage our Filipinos, no, to spend
a day or a night in the park. Kasi bihirang-bihira tayo magkaroon ng park dito sa Manila because medyo may congestion na ng konti. Opo. Pero yung mga daw, ma'am, ewan ko lang kung familiar ka, may mga grupo minsan ng mga vendor daw nagsasabi na yung phase 2 ng Luneta, may mga magkakaroon na raw entrance fee. Yung kadamay, parang sa mga balita minsan sila yung maangal dito May ganun bang plano nga ang Department of Tourism? As I said, a park is free. Okay. The use of the park is free. Anywhere in the world, the use of the park is free. Siguro ang sinasabi nila, pagka merong activity, syempre, kunyari, merong concert. Baka may concert dyan na may charge ng konti, no? But the use of the park will always be free. Ayun. It's supposed to be free from any obstruction. Opo. Di ba? Ganun ang ano ng park, no? Supposed to be ang operate and manage. Libre pa rin. At saka isa pa yung number 1 na napansin na obserbahan din ho natin dyan, talagang malinis everywhere. Libre pa rin magpakuha ng picture kay Jose Rizal sa monumento niya. Libre pa rin unless kumuha ka ng photographer na pasaway. Tama. Donasyon daw lang naman, ma'am. Ang dami every now and then kahit anong oras ang dami talagang tao. Isipin mo naman, Yusek, Hasmin, Joy, ikaw na taga rito sa Metro Manila, yung Rizal Park na dinadayo ng mga banyaga, hindi mo pa mapupuntahan yan? Di ba nakakapanliit minsan? Wala ka man lang souvenir picture para sa Facebook mo nang nasa Jose Rizal Monument ka. Kasi libre ka. Samantala ang mga turista pumupunta, tayo hindi natin it's right under our nose. Right. Tapos tayo naman, pag napunta sa ibang bansa at may mga Rizal Park lang doon o Rizal Avenue o Rizal na monumento, pakuha tayo ng pakuha. Correct. Baligtad. Correct ka dyan. So, ito pa sa Metro Manila, usually attraction natin, mga historical sites, ma'am. Siyempre, may park rin tayo. Yung bang Quezon City Circle ay kamusta ho ang prospect? Ang Quezon City Circle is very much improved now. It's maraming mga nag-jogging dyan, early in the morning, at marami na ring retail restaurants in the area, so that it's a nice way of spending the early morning or early night sa gabi, and end your day there dahil it's very conducive for a walk. Napakalawak. And, even for eating. Opo. Attraction din daw ng Metro Manila, mga malls, ma'am? Oo, dahil ang malls malamig. Opo, libre ang aircon. When you go inside, libre aircon, kaya lang hindi ka matetempt kang mamili, no? Kaya kailangan may dala kang kahit konti, magdala ka ng konting pera dahil siyempre kakain ka. But it's a nice way to spend a very hot afternoon. Ilang shopping mall meron daw tayo sa Metro Manila? Parang ako ang dami naman ito. Oo nga Dahil lahat na ng local government unit sa Metro Manila, I believe has more than one. Mahilig tayo sa mall talaga. Correct. Ayun. Mga Pilipino. Kung magsawa ka sa mall at gusto mo naman yung mga museum, marami din tayo dyan, Yusek. Oo, meron din tayo. In fact, kami nasa isang building sa Meloneta, no? Kami ay aalis na. In 2 months or 3 months, we will be moving out of our very nice building because ita-transform itong building namin into a museum. Kasi across our building is the National Museum, no? Yeah. So ang gagawin ng National Museum ay gagawin na nilang extension itong aming building. At kami ay saan na kayong papadpad niyan? Kami ay papadpad temporarily sa Makati. Makati na. No? Until we find our own building. Ayan. And Makati, speak of Makati, ang dami rin attraction sa Makati. Kung gusto yung mga magandang building, Makati naman. Ang makikita mo, fine architectural buildings you can see also in Makati, no? And the malls in Makati, they provide patches of parks, open spaces, kaya maganda ring maglakad sa gabi, no? And hindi lang naman yung mga modern buildings kasi like for example there are mga
nice Art Deco buildings. For example, yung SEU sa Manila, no? Magandang Art Deco building yan. Maraming old buildings and old houses. In San Juan, marami ding mga old houses, no? Na pwede nating pagmalaki dahil again these old houses na preserve and I hope even in Las Piñas there are also old houses. I hope that they continue to preserve these old houses because they are the future of our past. Yusek, matanong ko na lang dito naman sa Corregidor. May marami tayong mga visitors or yung mga turista ho natin na galing ho, yung mga Amerikano, yung mga Japanese families, especially dito sa war veterans. Correct. Maraming mga turista na nagpupunta, especially yung sinabi mo nga, Americans and Japanese, no? Na nagpupunta sa Corregidor. Alright. Last part, Yusek Yasmin, yung mga pagkain sa Metro Manila, hindi na ho namin itatanong dahil magugutom na tayo pare-parehas. But yung mga events naman natin, marami rin mga international events na ginaganap sa Metro Manila, ma'am. Katulad nung natatandaan ko lang yung Pyro Olympics ba yan? Madalas yan, sa SM Mall of Asia? Oo, annual na yan. Annual? Ang Pyro, annual na yan eh. Matanda ko lang kasama ba may dagdag. Kahapon ba yung Aliwan Festival? Sa ano naman yun? Local din yata yan? Local, pero ginawa din kahapon ho ba? Hindi ano yan, parang yung Aliwan Festival is a showcase of almost all the festivals in the Philippines. So parang nila dito sa Manila. Annual din yan, ma'am, sa CCP naman. Ayun, may dance, parades, floats, and pageants. That's right. Alright, and of course, siguro, ma'am, in closing yung umaga ito, dahil sa yung iba hindi pa talaga na-explore ang kagandahan ng Metro Manila, ay nasa sa inyo po ang pagkakataon kung paano makakatulong pa lalo ang Department of Tourism na mag-guide ang mga listeners natin worldwide or kahit nandito sa Metro Manila. Nasa inyo po ang pagkakataon para mag-imbita, Attorney Yasmin. Maraming salamat, Bobby. Iniimbitahan ko lahat ng mga Pilipino, mga foreigners also who are here in the Philippines, no, na magpunta dito lang sa Metro Manila, which is the port of entry, no, gateway natin ang Metro Manila. Sa inyong spare time, try to go around Metro Manila dahil dito marami kang makikita, hindi lang attraction, kung hindi mga pagkain. Nandiyan ang mga balut ng pateros, yes, no? Pansit malabon ng malabon. Sarap na naman. At napakaraming makikitang mga parks din, no, na diyan sa parks makikita mo na ang ugaling Pilipino. Tama. Dahil ma-experience mo talaga kung paano i-treat ng Pilipino ang isang kapwa Pilipino, no. I also would like to invite them to visit the museums, no. Merong museum sa Makati, Ayala Museum, sa Metropolitan Museum, at ang National Museum natin sa San Juan. I believe that they also have a very nice museum there. Sa Quezon City, nasabi mo nga ang Quezon Memorial Circle. Yes, ma'am. Opo, ang ganda doon. Napakarami. At kung kayo ay early morning risers, pwede kayo magpunta sa Navotas para sa kanilang bulungan. Yung sa fish market nila. Yes, opo. Napakagandang makita at ma-experience ang yung activity. Ayan, para yung At Bobby, isisingit ko lang. Yes, ma'am. Sa 2015, meron tayong malaking event, and this is the APEC. The APEC is a yearly event that yung 21 heads of state ang nag-a-attend. Hindi pa natin alam kung saan ang saan gagawin ang Leaders Summit. Ang leaders, yan yung 21 heads of state including the United States, no. At one of the contenders is Metro Manila. Talaga, aside from Boracay? Boracay, Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod, Tagaytay. Yan ang mga contenders. Napakalaking showcase. Pero tayo sa Metro Manila, dapat ipakita natin na kaya nating i-hold ang event na yan dito. We have to improve our safety, our security, our cleanliness, no? Right. At ako ay
confident na mapapakita natin tiga Manila, no? Metro Manila, na kaya nating igawin dito successfully ang APEC conference. Congratulations. So, kailangan tayo'y magtulungan para ating ma-hold itong conference na to. Attorney, maidagdag ko na lang, maisingit ko lang, yung APEC, sino-sino mga bansa, ano mga bansa yung mga dadalo? As I said, no, there are 21 economies. Ang tawag nila, economies, hindi bansa, no? But nandiyan na ang United States, Peru, China, Japan, Indonesia. Na yun kasing taon na to, Indonesia, no? Tapos next year, China, 2015. Tayo na, no? Pilipinas. So you can imagine na China will probably put their best foot forward. Sino naman ginawa nila sa Olympics, no? Tama yan. So tapos tayo, kaya dapat talagang best foot forward tayo when we hold the APEC conference here. Ayan, without mentioning to Bataha Reef. Ayan. Yes, ma'am. Ay, nako, talagang masaya ho sa Metro Manila, masaya sa Pilipinas, masayang tao tayo. It's more fun in the Philippines. Attorney Hasmin, salamat po na marami, ha? Maraming salamat, and yes, it's more fun in the Philippines. Let's make it happen here. Thank you so much, ma'am. And God bless you, ma'am. Kasama ulit si Department of Tourism NCR Director, Undersecretary in Department of Tourism, Maria Victoria Hasmin. May minsan mamasyal kayo ng linggo, sakay kayo ng LRT, MRT, libot lang kayo, commute lang kayo, ay ma-appreciate nyo ang syudad natin. Ingat lang daw, sabi ni Bayu sa Dexter sa mga kalyehon na medyo alam nyo na samantingin sa hawak niyong cellphone, ha? May dala ko kayong mga kumikinang-kinang at bumubukol-bukol gano'n sa inyong likod. Ayan. DZXL Sunday Issue. Oras sa DZXL 558, 10 minuto na makalipas ang alas 9 na ho ng magandang morning. Bigyan mo ako ng taga-kwento, haluan mo ng komikero, dagdagan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang timpla ng barkada, huling-huli ang saya, tulad ng paborito nila. Emperor Light, gawin mo light. Kung gusto mong makauna sa balita at sa makulay na talakayan ng mga napapanahong usapin at mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan, dito ka na sa unang pihit sa inyong mga radyo. DZXL 558, ang bagong kasama mo. DZXL, umaalingaw-ngaw na mga Bromdi! Halos 500 universidad at kolehiyo sa Pilipinas nais na magtaas ng tuition fee. Ulahaw! May mga evacuation site na para sa mga lilikas na Pilipino mula sa South Korea at nakahanda na ito. Bumubulahaw na sa Kalakhang, Maynila. Bulahaw! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa DZXL. Talamak na oil smuggling sa bansa. Muli na namang kinumpirma ng isa sa mga malalaking kumpanya ng langis dito po sa ating pong bayan Pilipinas. Kumikiwal-kiwal ang mga makamandag na isyong bayan. Kamandag! Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Malacanang ipinagmalaki ang December 2012 survey na nagsasabi na 81% daw sa mga Pilipinos ay satisfied daw sa kanilang buhay. O di ibig sabihin na 81% din siguro sa atin ang mayayaman or ang may kayaan, di ba? Totoo kaya yun? Ano po ang inyong masasabi? Bit-bit ang latay ng balita, komentaryo at latigo. Bakal! Alas 7:30 hanggang alas 9:30 ng umaga sa DZXL. 120 minutes! Yang pagkontrol sa mga media, bakit dyan kayo nakatutok? Tutukan nyo yung computer! Tutukan nyo ang Smartmatic! Kayo sa Comelec, ang tutukan ninyo yung malaki na maaring maging problema. Tingnan nyo maigi yung computer! Minamarkahan ang pamahalaan. Markado! Alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. National Union of Students of the Philippines may nagrally ito ho para pigilan yung mahigit 400 mga universidad na kaumang magtaas ng tuition fees
normal na kung holdapan ho dito sa mga pampaserong sasakyan dito sa Metro Manila ho yan. Tinatagtad ang mga isyung bayan, Sangkalan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Itong pagbeto ni Pangulong Noynoy Aquino sa Height Requirement Bill, ibig baligtarin ng isang senador. Abay, kailangan mo daw ng 2/3 votes para i-override yung veto power ng President. Maapektuhan ang parang relasyon ng Executive Department at Legislative Department. Pero pwede daw nilang i-override. Maapektuhan lang yung relasyon nila sa liberal. Oo, baka ganun nga. Kung hindi ka daw kulay dilaw ngayon, kulay dark. Alam mo, pero ayaw ko talagang maging yellow. Ayaw ko talagang yellow. The yellow is the brightest color. Aba, yan ang madaling matunaw. Diba? Araw-araw na tinutuklaw at winawasiwas ang dapat mong malaman sa mga isyu ng bayan, kamandag at latigo. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng hapon. Sadyang umaalingaw-ngaw na. Lunes hanggang Sabado ang mga bagong tunog sa DZXL 558. Mga Prondi, probinsyanong maglilingkod diretso sa inyo. Ang mga bagong kasama mo. Tatak RMN 558 DZXL. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Promdi, Mr. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Good morning! Muli maganda umaga, Metro Manila. Good morning, Miss Joy. Ayan, good morning sa ating kong gwapong partners, kasamang buddy. Good morning ko pala, no, sa mga gwapo-gwapo ho dyan na kasalukuyang hong naglalaba habang nakikinig ko sa atin. Ay talaga, yung transistor nyo, itabi nyo lang sa inyo, solve ng buhay. Trabaho ko yan sa probinsya nung bata-bata pa ako makinig ng radyo habang naggagawa ng mga gawaing bahay. Paano kasi, ang kagandahan kasi sa atin na ay hindi mo kailangan nakatutok lang at tinititigan lang kami ni kasamang buddy. Habang pinapanood, pwede rin ho kayo nakikinig habang may ginagawa masaya. Extended version na po ang programang Good Morning Metro Manila. Last Sunday pa nag-start, April 7. 2 oras na ho kami ni Miss Joy para sa mga bagong tagapakinig natin na nagtataka. Dahil hanggang alas 9 lang tayo kadalasan Past ilang buwan din from October last year. 2 hours na ho kami. 2 hours lang po, naman kayang-kaya ni Joy yan. Pag biglang wala ulit ako ng Sunday, nagpaalam sa ere. Ikaw naman ang wala. Yan, para bawin-bawi, diba? Imbitado ho namin ngayon aming contact details sa programa bago si Dr. Ivan ay ang mga sumusunod. Ang landline po namin ay 882-2371 882-2374 882-2376 at 882-2378. Ayos nyo bang mag-text sa amin? Simple lang. Jen, sira ba yung text natin? Wala lang nagtitext. Walang sira. Wala nagtitext. Ang dami nating listener pala, no? Wala nagtitext. Okay, ang aming pong text line 0921-431-1044 0927-863-371 At ang sun, beautiful sun today ay 0923-911-8899. Ayan, sa mga mag-birthday, anniversary o bati ng kanilang mama sa buhay. At kung may mga gusto kayong iparating kung yung trip po ninyo sa ating maganda itong topic ko natin na susunod. Lalo na ganito hong health ang pinag-uusapan. Talagang pwede ho kayong mag-share o tanong sa ating guests. Minsan na ho siya na-interview ng DZXL last Friday or Thursday kung hindi ako nagkakamali. Dahil nga po mga kasama,
merong ano ngayon ewan ko kung trend na masasabi. Pero may mga kasulubong kayo minsan sa mall na may hawak na di mo mawari kung totoo o hindi na sigarilyo. At humihitit pa. May usok din siya, mga kasama. Minsan mapapatanong ka, ba't nakapasok to? Ba't pinayagang manigarilyo dito sa loob ng mall ito? Yung pala yun yung tinatawag na e-cigarettes. DZXL Sunday Issue. At yan po yung ating pangalawang paksa ngayong morning ng Sunday, April 14 na tayo, mga kasama. Ang bilis ng panahon at siyempre, ang oras na balitaktakan muli tayo sa usaping ito dahil ang sabi po ng DOH ay nababahala sila. Ang sabi naman Food and Drug Administration natin ay nire-revise nila mabuti daw yung rules and regulation sa paggamit po ng e-cigar or e-cigarettes. Ako'y one time may nakasalubong talaga, nagtaka ko humihitit siya ng sigarilyo sa loob ng mall. May usok pa. Hindi. Kasi hindi naman talaga ako naninigarilyo ever since. Pero may mga kilala tayo talagang, yan daw ang sinubukan nila. Sinasabi din daw nila. At saka sinasabi nila, dahil nga mahal daw sigarilyo. Ito yung sort. Pero mahal din yata ito, ang isang unit. Pero one time lang yung bili mo. Ano bang epekto kasi nila dito sa katawan? Yung cigarettes na yan? Hindi ho balit. Katulong natin ngayong bagay ito sa pagpapaliwanag ng isang eksperto pagdating po sa bagay na ito. Siya po ang makakausap natin from National Center for Health Promotion ng Department of Health. DZXL Sunday Issue. Usap natin sa telepono, mga sama. Please welcome si Dr. Ivan Escartin. Dr. Ivan, good morning po sa inyo, Doc. Good morning, Doc. Magandang umaga. Very good Sunday. Thank you, sir. Opo, si Buddy at si Joy ay inyong kasama ngayong umaga. Doc, una sa lahat, kayo po sa Department of Health, National Center for Health Promotion, ay kayo na po yung head, bale? Tama po ba? Officer in charge. Officer in charge. Ayun. Okay. Malapit-lapit na rin yan doon. Dr. Ivan, ano po? Lapit sa katotohanan. Pwede ho ba, bago natin pag-usapan yung e-cigarettes, ano ho muna yung brief lang, sir. National Center for Health Promotion, ano yung ginagawa ng tanggapa ito ng DOH? Ang National Center for Health Promotion, ito yung communication at saka promotion arm ng Department of Health. Ang ibig sabihin po nun, di ba, kung merong gusto ipalabas yung Department of Health tungkol sa kalusugan at saka yung tamang pamamaraan para maayos yung behavior ng isang tao, ay dito yun sa trabaho yan ng National Center for Health Promotion. So, bali, siguro makikita ninyo yung nature ng trabaho ng office namin sa paggawa ng mga advertisements, sa paggawa ng mga materials. Pag nakikita ninyo yung sa dengue, pag nakikita ninyo yung sa iwas paputok. Iwas paputok, yung heat stroke, gayon, di ba? Yung nangyayari sa heat stroke. So, marami kaming binibigay na mga materials, including mga media materials na pwede sa inyo na during your free time, di ba? O yung time na binibigay ninyo sa health, pwede ninyong matutulong na mapapailabas dahil sa importante yung role nyo Opo. At mabutit nabanggit mo yan, Dr. Ivan, dahil more than willing kami, welcome development na nabanggit nyo yan, sapagkat kinakailangan din ho talaga namin sa media, kami sa programa sa Good Morning Metro Manila, talaga lang magbibigay kami ng window para sa health din, na may materyales na pwedeng ma-share sa ating mga listeners. Totoo po yun. Opo, pwede nyo na kami isama siguro sa mailing list. Oo, lalo na kapag may mga ganito. Pagka napupunta din ako, nag-guest din ako dyan minsan. Yes, ayun. So padalhan nyo lang kami, Dr. Ivan, ahead of time din para mas magamit natin yun. Dahil napakaganda pala po, napaka makabuluhan ng role na ginagampanan nyo sa Department of Health. Alright. So, simulan ho natin ang usapin dahil ilang araw din na umiinit parang hindi napatay na nasindihan ng sigarilyo, hindi napatay. Umuusok pa rin ho usapin. Ano ho ba itong tinatawag muna na e-cigarette? Ano ito yung parang isang klase ng device na
parang ginagamit ng mga naninigarilyo na maliban sa, di ba, sa regular na sigarilyo, ang lumalabas usok, di ba? So itsura ng sigarilyo din to, sir. Parang sigarilyo rin. Sigarilyo. Ang shape niya. Tapos may ano yan, so bali ang lumalabas pag umit-hit ka, vapor, di ba? Yung vapor yung lumalabas. Oo. So, ang laman nito, yung nakikita ay alaman nito ay propylene, ano? Ang component, may glycol, may tubig, okay lang. Tapos kinakailangan kong, tapos may levels kasi yan ng nicotine. May nakalagay din siya na levels ng nicotine. May nicotine din siya? Oo. Kaya yun yung parang ginagamit na promotions ng mga gumagawa nito dahil sa sabi nila mababa yung level ng nicotine, ay pwede siyang gamitin sa smoking cessation, di ba? Yung sa mga tao na dahan-dahan tatanggal ng sigarilyo, paninigarilyo. Yung dahan-dahan. Oo. Pero kasi ang problema, hindi yun yung parang tamang yung tamang dahilan kung bakit ginawa yung e-cigarette eh. Parang ang lumalabas lumalabas ngayon ay tama nga na ganoon, pwedeng gamitin ng alternative, di ba? Sa sigarilyo, tapos kontra ito sa nakalaan sa batas sa Republic Act 9211, sa Tobacco Control Act, na dapat binabawalan na maninigarilyo yung mga bata, binabawalan manigarilyo sa public health places, o yung mga mall. So, kontrang-kontra siya. Kaya tama na nababahala tayo, di ba? Opo. Yung e-cigarette, ano ito, di battery, Dr. Ivan? May battery siya, tapos yung sa dulo may battery siya. Tapos sa dulo may indicator kung gaano pa kalakas yung battery niya, di ba? Okay. Tapos may vaporizing chamber, di ba? Yun yung parang tapos may isang component na nandun, may isang parte ng e-cigarette na meron doon na yung parang cartridge na doon nilalagay yung ingredient. Ang ingredient na nakalagay diyan, yun yung mga levels of, may mga iba-ibang klaseng level ng nicotine, di ba? May level ng glycol water, tapos may iba dyan para mainganyo yung lalo na yung mga bata. May mga flavoring, di ba? May mga flavoring. Naku, may flavoring pa pala, ha? Oo. Opo. Gaano katagal? Gaano po katagal pag bumili ka ng isang unit niyan o isang peraso niyan? Actually, sa pagpapasensya mo, buddy, hindi ko alam yung details nito. Sige lang po. Pero yung lumalabas, hindi lang ito natural taas sa bansa natin. May mga, actually, nag-umpisa ito sa China. Okay. Tapos, lumalabas, may mga ibang bansa na ngayon na nagbabana ng e-cigarette. Israel, Australia, Canada, Mexico, para binan na yung e-cigarette. Dito sa Pilipinas, may mga ibang local government units na sinusubukan na binabawal na sinasama na yung e-cigarette sa nabawal. Ang Tagaytay City, nag-umpisa na yan. Yung Balanga, nag-umpisa din ng ganyan. Sa Bataan. Merong mga ganung moves. Nakakatuwa nga dahil sila mismo na sa local government unit, sila na mismo nag-uumpisa. So ang dahilan po talaga, ba't nila binaban? Dahil nga sa may nicotine pa rin. Tama ba? May nicotine pa rin. So pwedeng, di ba? Ma-addict pa rin sa paninigarilyo. Pwedeng mag-uumpisa pa rin yung hindi naninigarilyo. Pag nag-umpisa noon, di ba? Pwede pa siya magiging addict. Tapos alam naman ninyo yung effect ng nicotine, di ba? Opo. Maliban sa magiging addict ka sa nicotine, sa paninigarilyo, nakakataas ito ng blood pressure, di ba? So baling maraming side effect, di ba? Maraming side effect itong nicotine na nakaka-apekto hindi lang sa baga, kung hindi sa cardiovascular system natin, puso, di ba? Pataas ng presyon, pwedeng maging stroke. So yun yung mga epekto dito. Tama, Dr. Ivan. Mas pag-usapan natin yung mga epekto pa ito maya ng konti. Pero itanong ko lang, may idea ba kayo magkano ang isang ganitong e-cigar?
Ay, hindi ko gaano, pero sigurado pag binili mo yung isa na yan, alam ko, aabot din siya ng 1,000 eh. 1,000 rin siya? Oo. Opo. Tapos, marami bang nagmamanufacture niyan dito sa atin sa Pilipinas? Yan, naku. Dapat siguro magiging guest mo ako uli para yan masasagot ko lahat. Okay, sir. Kasi tama din naman po kasi baka naman sabihin ng mga iba tingnan mo na, ba't inaayawan nyo kaagad to siyempre, legitimate na negosyo siguro ng iba yan. 3,500 yung may 3,500 daw, depende sa itsura. Tanong ko lang, Doc, speaking pa rin dito sa e-cigarette sa kasigarilyo, kung ibinaban ito, ano ba kasi, ano ba yung epekto, ano ba yung mas nakakasira, itong e-cigarette o itong sigarilyo? Yun ang tanong yung bali, ang lumalabas kasi ngayon, inaaral pa ng WHO, diba? Wala pang gaanong definite dito. Tapos inaaral pa rin ito ng maayos ng Food and Drug Administration. So, hanggat maaari, hanggat sa wala pang nilalabas, diba? Hanggat sa wala pang nilalabas na masusing pag-aaral, sinisiguro, parang ang premise natin ay nakakabahala ito sa katawan. So, bali, dapat ihinto na siya. Hindi na itutuloy yung paninigarilyo. Ang paggamit ng e-cigarette. Paggamit ng e-cigarette. Opo. Pero wala pa talagang ban. Kumbaga, ang sa ngayon, pakiusap pa lang po ng Department of Health. Gumagawa ng paraan ang Department of Health through the Food and Drug Administration, diba? Okay. Oo, kasi sila yung dapat magbigay ng masusing pag-aaral, diba? Kung ano itong mechanism ng e-cigarette. Tapos may isa ding office doon din sa Food and Drug Administration na ang focus ay sa, diba, devices. So pwedeng, ang unang tanong kasi kung health, diba, hindi ito health devices. Okay. Oo, so bali masusing pag-aaral lang ibibigay. Siguro yung parang nakukuha namin ngayon sa interest ninyo, 'di ba? Lalo na kayong mga sa media na magtanong diyan, parang kulang na lang sasabihin na binis-bilisan ng Department of Health at saka yung FDA yung pag-aaral, 'di ba? Yung pag-aaral dito. Kasi habang wala pang maayos, 'di ba, na desisyon gagamitin ng mga promoter yung window, di ba? Yung time na ito na wala pa, na itutuloy nila yung packaging ng e-cigarette. So, dito yung ginagawa natin ngayon, bilang paalala, ano yung ibang mga strategy na ginagawa natin para kahit papaano ay yung mga gusto pang itry ito, wag na hong itry? Yung una kasi, yung, di ba yung best na policy para sa pag-uumpisa ng panigarilyo is dapat hindi ka mag-try, di ba? Never start smoking cigarette, that's one. Tapos, ngayon, ang e-cigarette kasi ay minamarket na, di ba, na sinasabi na, minamarket nila na hindi siya dangerous to health. In fact, dangerous siya. Dahil sa, di ba, paano naman yung hindi naninigarilyo? So siguro tapos, pwede pong mag-uumpisa ng sigarilyo, di ba? Tama po yun. Pasensya ka na, maputol kita kagad, Dr. Ivan. Ay, ibig ko sabihin, i-line up nyo nga po sa amin, sa mga nakikinig sa atin, ano bang danger ng e-cigarettes? Yung dangers na lumalabas dito pag titingnan natin ay dahil sa yung epekto ng nicotine, di ba? So number one, may nicotine pa rin siya. Oo. Okay. Ngayon may mga, yung parang mga flavoring materials na nakalagay dyan. Opo. Hindi pa masusing na pag-aaralan yan kung ano, di ba? Kung ano yung side effects na pwede mangyari dyan. Opo. Tapos yung mga iba pang ginagamit na mga materials, yung propylene, yung mga glycol, at saka yung mga iba, hindi pa rin gaanong naaaral ng maayos. At sabi po na isang nakikinig sa atin online, Dr. Ivan, pag ang baterya pala ay nasira, masisip-sip mo raw yung acid fume. Masama sa baga yan. Yan. So, isap yan. Opo. So, yun yung ang importante kasi diyan, di ba? Ang sinasabi nga na dapat hindi mag-umpisa, di ba? Dapat hindi mag-umpisa manigarilyo yung mga bata. Hindi rin di-discourage pala mga kabataan. Mas na-encourage dahil may e-cigarettes. Pangit talaga.
Oo, so isa yun na pwedeng sabihin eh. Tapos, yung ginagamit pa nilang strategy is, di ba, yun nga na, kasi kukonti yung level ng nicotine na yan, pwede yan sa mga nininigarilyo, di ba? Yung sa mga 2 o 3 pakete na ng sigarilyo, parang sinasabi nila na parang smoking cessation device yan. Sinasabi nga ng Department of Health at saka ng WHO na hindi yan smoking cessation device. In fact, nagpapatuloy pa siya. Gawa daw sa metal yung e-cigarettes. At kapag matagal mong ginamit, lalaylay yung labi mo. Ang ganon? Oo. Tapos, tingnan mo, may metals pa siya. Ang pangit. So, papangit ka dahil dyan, Doc. Okay. So, para kang kakapal, lalaylay yung labi mo pag matagal kang gumagamit ng e-cigarettes. Ngayon, yung parang body joy, nakakatuwa nga itong yung ginagawa natin ngayon, di ba, April ngayon, yung sa by May, ang major activity sa buong mundo is ang World No Tobacco Day. So sa May 31, so bali pag-aralan natin itong siguro dapat tuloy-tuloy itong ginagawa natin sa e-cigarette para at least may mga updates at saka development tayo sa time na magi-guest uli ako sa inyo kung ano na nangyayari sa electronic cigarette. Tapos yung sa World No Tobacco Day, pwede din ninyo ipapalabas kung ano-ano na yung mga lugar na hinihimok o nagkakaroon ng mga best practices sa mga sa smoke-free public health places. Maraming lugar na yan sa Pilipinas, so pwedeng makita din ninyo kung ano yung mga lugar na yun. Doc, dito ho sa paninigarilyo, sabi natin yung sigarilyo talaga, mas matindi ho yung epekto doon ho sa nakakasinghot. Dito ho sa e-cigarette, kapag nasinghot ho ng katabi, may epekto din ho ba ito? Doc? Ito yung inaaral nga ng maayos dahil naalala mo yung sa sigarilyo, diba? Marami siyang mga other components na diba nakaka-cancerous. So ang tunay na sigarilyo kasi umaabot sa mga 70 to 80 components na cancer producing So dito sa e-cigarette, ito yung inaaral ng maayos dahil sa inaaral na matapos dahil sa may mga ibang components na hindi gaanong naaaral. Ang naalala ninyo yung Republic Act 9211 kasi na ginawa, hindi nakasama yung e-cigarette. Tama, hindi na-anticipate. Hindi nasama. So ganun, hindi na-anticipate na ganito. So ginagamit ito ng mga nagpo-produce ng going around, di ba? Going around the law. Nakakalimutan nila na ang premise ng 9211, yung Tobacco Control Act, na dapat hindi mag-umpisa maninigarilyo at saka dapat yung nanininigarilyo dapat mahinto na. Tapos tinaasan pa ang tax sa sigarilyo. Tinaasan pa yung tax sa sigarilyo. Every year tataas na yung tax sa sigarilyo. Kaya mas malamang, mas dumami ang talaga magbebenta kahit hanggang sa punto ng patago ng e-cigarettes. At saka dapat talaga may gagawin tayo ngayon pa lang para matatanggal at saka maihinto na alternatibo siya sa paninigarilyo. So, ngayon, bale, in close coordination po kayo with the Food and Drugs Administration, Dr. Ivan. In close coordination. Actually, marami din nga nagtatanong sa Food and Drug Administration dahil sa, di ba kung tutuusin, sila yung masusing nag-aaral nito yung details, di ba, kung ano yung pag-aaral, kung ano yung mga components ng e-cigarette, ano yung mga epekto ng mga detailed components. So, pag nakuha namin din ito ng kami sa National Center for Health Promotion, gagawa kami, mag-aabiso kami sa inyo para at least mapapalabas natin ito. Lalo na ngayon, di ba, importante, yung mga bata, mag-uumpisa na naman ng eskwela. So dapat mauumpisa na natin. Okay, so yung mga manufacturers din ng e-cigarettes, ala pa rin tayo masyadong information, like marami na kaya sila? Mabilis lang bang mabili ito? At saka meron pang iba na ang pagbibili ginagawa nila through online. Through online. Order ka na lang.
So, kumbaga, marami talagang ginagamit na paraan. Okay, Dr. Ivan, mag-commercial break lang kami. Pagkatapos po, babalikan namin kayo. Please, hold your line. Sige. Thank you very much. Good morning! DZXL Sunday Issue. Mario Reas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Dapat itanong natin kay Atty. Aga. Siya yung nakikita kong gumagamit yun dati. Oras sa DZXL 558 at ang kalas 9:38 na ho ng magandang morning. Skin infection alert! Sa isang bayan na inaatake ng buni at scabies, may isang sabon na laban sa skin infections. Alamin natin kung ano ito. Tiwala ako sa Dr. S. Wong's Sulfur Soap. Bakit? Ano ang meron sa sabon na yan na pwedeng panlaban sa skin infections? Dahil ang Dr. S. Wong's Sulfur Soap ay isang sabon na may bisa ng 3: germicide, fungicide at parasiticide pa. Wow! Dr. S. Wong's Sulfur Soap. Also available, Dr. S. Wong's Sulfur Soap, scented with moisturizer. IPI, 50 years of quality products. 558 DZXL. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Good morning! Good morning sa lahat po ng mga suki namin online, www.rmnnews.com/tv. Ang mga kaibigan natin chatters all over the world ay nakikinig at yun naman ang kagandahan kapag ang technology ay kaibigan natin, lumilit ang mundo. Talagang yung kantang ito ay ayaw pang kumpletuhin ni Partner Joy. Mukhang naghihintay pa sa isang Sunday. Para may thrill naman. Ayan. Happy birthday today. Happy birthday! April 14 kay Catherine Micael. Kay Catherine Micael. Ayan. Kay Silverio Lenny, Aileen Tinaya, Romel Calza, Wilma Soro Minis. Happy birthday! And happy birthday din today kay Crisel Makawili at kay Almira Santos. Happy birthday! Kung karawan nyo po today ay God bless you more. Bumata na naman ho kayo. Ipagpatuloy nyo lang po ang pagmamahal sa kapwa, sa sarili, sa pamilya, sa Diyos, sa bayan. Ayan. Happy birthday po! Birthday ba ni Jen ngayon? Corpus? Malapit na. Malapit na, September pa. Iba talaga nagagawa ng pagmamahal, ano? Ay, lovable. Kasi kahit puyat, ang dating niya, artistahin pa rin. Happy birthday! Happy birthday po sa may mga birthday today, ha? Yoneras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! Ating pangalawang issue ngayong umaga ay light lang naman mga kasama. Importante hong ngayon pa lang tama si Dr. Ivan Escarte na ma-generate ho natin yung interest, yung awareness. Dahil nga sa ilang buwan, siguro taon na lumipas, hindi natin masyado napansin yung e-cigarettes. Na dumadami ngayon. Padami ng padami at madami rin pala hindi magandang benepisyo na nangyayari sa paggamit niyan, di ba? At tulad ng binabanggit kanina ng ating kaibigan si yung chatter natin, nasaan ba yun? Si kasamang Dexter 81, di ba? Yung mabigat nga daw sa yung e-cigarette na yan. Sa labi, pag ginamit mo yun na matagal, lalaylay yung labi mo. Angelina Jolie gan, ay Joe. Parang ganun dating na labi mo. Kung bagay sa'yo, okay lang. Diba? Kakapal. Masisinghot mo pa yung mga natitira mga contents dyan. Chemical. Kaya mas importanteng ngayon pa lamang, habang sila nagsisimula pa lamang? Itratry? Ayan. Malaman na ho natin direkta sa kay Dr. Ivan Escarte ng National Center for Health Promotion. OIC natin dyan sa Department of Health niyan. Ang mga bagay-bagay nito. So sir, may oras pa naman Dr. Ivan para sabi nyo kanina, ang tanong ng bayan minsan kamusta? Hindi naman ba kayo kulang pa ng oras para habulin tong bagay nito? Hindi, yung kinakailangan nga yung yung siguro mag-double yung effort para pabilisan dahil sa mukhang napupunan na ng marami na sa publiko tapos sa media yung gumagamit ng e-cigarette. Tapos parang
pag titingnan din kasi kung tutuusin, yung nalalaman na rin ng karamihan sa mga tao na walang maayos na dulot, di ba, yung paninigarilyo. So, nababahala ang lahat. Tapos, kami sa Department of Health, kasama yung sa FDA, dapat medyo mabilisan at saka paigtingin siguro yung kung ano yung dapat recommendations dito sa e-cigarette. Kasama ba doon yung pagpapakulong daw? Parang ang bilis naman to, advance masyado to. Papakulong na agad. Yung tingnan lang naman kasi dyan di ba, pwede kasi mga mechanism dyan is yung dapat ba binibigyan ng business permit, diba? Ganun yun mga ganun, mga bigyan ng business permit, o dapat ba kung may business permit yan at saka pinapatuloy, baka dapat mas mataas. Kasi yung sa mga ibang local government units, may mungkahi na yung ganun yung pagbenta ng sigarilyo, dinadagdagan pa nila ng mas mataas na business permit. So, ganun din siguro dapat yung gagawin dito. Marami actually mga inaaral tungkol dyan. Tapos yung importante, ang pagpalagay ko ay dapat matupad yung nakalagay sa Republic Act 9211 na dapat ini-implement yung dapat bawal yung paninigarilyo sa public places, which is yun, kasama yung mall, diba? Kasama yung government facilities, kasama yung sa pagsakay mo sa sasakyan, diba? Kompleto dapat yan dahil sa alam naman ng lahat na grabe yung side effect ng paninigarilyo at saka ang effect ay hindi lang sa isang tao, di ba? Hindi lang sa tao na naninigarilyo, kundi sa iba, yung kasama niya. Buti pa yung dating kampanya ninyo doon sa nakapost sa mga MRT stations, yung talagang buhat sa ulo hanggang talampakan, epekto ng paninigarilyo? Yung human body. Meron. Dami natakot doon at the same time, tumigil ang paninigarilyo yata, Dr. Ivan. Yun din, kung pinapalawak mo yung diskusyon ngayon, diba? Na hindi lang sa e-cigarette, kundi sa buo ng sigarilyo. Ito din sana yung hinahabol natin na alinsunod sa Framework Convention on Tobacco Control ng WHO na dapat ang nakalagay sa sigarilyo, di ba? Sa pakete ng sigarilyo ay hindi lang textual, hindi lang nakalagay is warning, di ba? Cigarette is dangerous to health, hindi pictures na traffic information na nakalagay doon. Para katulad ng nakalagay sa yung sinabi ninyo yung effect sa human body. So yun din ang inahabol namin sa Department of Health na dapat na ilagay yun. Kung pwede lang ilagay ng label ang sigarilyo ay nakamamatay, di sana mas maganda rin. Saka Doc, ilang taon sa monitoring mo natin yung talagang gumagamit ng e-cigarette? Paano, ilang Joy? taon yung sa monitoring mo natin pinakabata edad ng gumagamit? May data ba kayo? Wala pa kaming data, pero ang kadalasan na nakikita namin gumagamit ng e-cigarette, yung mga yung mga talagang may edad na rin. Yung naninigarilyo na talaga, di ba? Naninigarilyo na parang dahil sa mali nga yung impormasyon na sinasabi na dahil sa mababa yung level ng nicotine, di ba? Ay pwede siya, di ba, na pwede makakatulong. Tapos pangalawa, dahil sa sinasabi, dahil sa wala siyang usok, pwede siyang gamitin, di ba? Pwede siyang gamitin sa kung saan-saan lang. Actually, ito yung nakakabahala na parte. So, ano yan, Doc Ivan, magkakaroon din ba kayo ng TV commercial or plug sa bagay na yan? Or pinag-iisipan pa? Pinag-aaralan natin yan. Tapos kasi parang information advisory. At saka yung sa batas kasi yung sa syntax, di ba? Naalala niyo, may malaki doon na ang Republic Act 10351, nakalagay doon na dapat ang makukuha na pera sa syntax, may parte doon na ilalaan sa public awareness programs. So parang yung sinasabi ninyo, di ba, nang dapat ilabas sa TV, maraming pag-iisipan tayo. Kasama na dyan yung masamang epekto ng e-cigarette. Opo. Okay. Doc Ivan, kayo ba personal, naninigarilyo din kayo? Hindi ako. Talagang, so yung aminado ko naman noon na nag-uumpisa pa lang di ba, nung bata-bata tayo, may mga oras din yun na nag-umpisa, pero sumubok. Hindi ako, wala. Hindi nyo na tinuloy?
Ako yung binibigyan-bigyan, hindi bumibili. Abot-abot ganyan. Oo, abot. Pero hindi ako naninigarilyo. Ano po ang bisyo nyo? Ano po ang bisyo nyo? Yan, trabaho. Minsan basta hanggat maaari, hindi siguro bisyo yung tawag. Kasi pinagkakabangan. May positive coping, di ba? Kasi pag may problema na dumadating sa isang tao, dalawang klase kasi yung pag-aayos niya, di ba? May bad coping at saka positive coping. Yung positive coping ginagawan mo ng paraan para maayos yung problema. Yung negative coping ay may problema, iinom. Dalawa lang kakampi mo, alak at sigarilyo. Mga bad coping hanggat maaari dapat ibabalance yun na yung isang tao. Ay kukunti yung bad coping. Walang sigarilyo, walang alak, walang sobra lifestyle talaga. Dapat maayos siya. Mag-exercise, diba? Ganun yung mga maayos na coping. Ayan. At syempre, yung paminsan-minsan pagkain sa labas kasama ang pamilya at mahal sa buhay, mahalaga din. Kasama yun. Malaki yung support ng pamilya Saka yung It Takes a Man and a Woman na pelikula, pwede rin makalimot paminsan-minsan. Gusto ko yun being a good man. Part yan ng yung ganun, part ng bonding, part na nagsasama. Dapat may inilalaan na oras, hindi lang sa sarili, kundi para sa pamilya at saka sa sa Diyos. Sa Diyos, that's right. So Dr. Ivan, kami po yun ni Joy ay siguro one time or maybe next week ay kayo po welcome na maging guest namin live pag may update tayo sa usaping ito. But meantime, salamat po na marami sa unang mga impormasyon din. Thank you, Doc. Nasa sa inyo po yung pagkakataon para sa closing part ng programa. At saka salamat din sa binigay ninyo ng oras para sa Department of Health. Anytime, sir. Thank you very much. Si Dr. Ivan Escartin, officer in charge ng Yan, ang Department of Health. Ano nangyari dito sa screen namin? Biglang nawala. Kay Jen. Department of Health. Tanda mo pa kasama Joy? Paki-abracadabra to, Jen. Yung screen. National Center for Health Promotion. Nasa isip ko, National Epidemiology Center. Si Dr. Eric Tayag naman yun, kabila. Ito si Dr. Ivan Escartin, accommodating na tao. Thank you. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good news! Sa inyo sa aming pagbabalik, Standby! Oras sa DZXL 558. 10 minuto na bago mag-alas 10 ng magandang morning. RMN XL 558. Estasyong walang pagkiling o pagkampi. Ihahain sa madlang nakikinig ang lahat ng anggulo ng bawat issue upang mapag-aralan at maisaalang-alang tungo sa tamang pananaw ng nakararami. Dito lamang sa DZXL 558, ang bagong kasama mo. 558 DZXL. Uy, walang bumabating mga mayor sa amin. Bawal muna. Bawal. Ayan, good morning. Namimiss ko yung bati ng mga mayor, Good morning! Bawal muna kayo, bawal muna, ha? Maliban kung merong account, ayan. Good morning! Thank you! Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Dalawang text. Ang pumasok, awa ng Diyos. Yung mga iba kasi gusto nila nakikinig lang. Ganun ba? Binoykot na tayo ng mga texter. Kasi hindi daw tayo nagchachalap-chalap dito sa programa Good day. Sige. Next Sunday, talagang mapapakinggan ho ninyong kakanta. Yan! Commitment yan ni Miss Joy, Good morning! Hi, good AM. Tolome Herrera, namimili po ng boto sa Batasan. 500 kada tao last April 7, 300 kataong binigyan.
Manila. Sino naman ere? Nakakasira ng banks. Kayo talaga. Texter 6966 sa inyo. Dalawa. Greet ko nga po yung pamangking kong bibinyagan ngayon na sina JR at RJ. Wow. At also family Gallardo, Kayap, at sa parents kong sino Celito and Nena Gallardo. Next, from avid listener of Bayombong. Congratulations. Binyag. May kainan yan. Pagkatapos po ng tigisang good news namin ni Joy, ay pupunta natin ang media relations po ng Balikatan, mga kasama. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Sa Valenzuela City ay aabot sa 300 pamilya po ang nakilahok sa isang disaster preparedness drill. Nakasentro ang drill o pagsasanay niya at pagpaplano sa kung paano kikilos oras na magkaroon ng baha sa lugar. Bahain pa naman yung lugar. Tinuruan din po ang mga nakiisa kung paano responde sa mga taong nabaha. Ayan, pinakita po ang pagsagawa sa iba't ibang rescue operation. Ang nasabing drill at planning ay pinangunahan ng Philippine Red Cross na mag-aanibersary bukas at mga partner groups po nito. Samantala, dyan ho sa Parañaque City, mahigit 50 bata na pakalat-kalat ang magkatulong na inialis ng mga operatiba ng Philippine National Police Department of Social Welfare and Development sa pinamumugarang nilang lansangan. Ito ay bahagi ng Oplan Sagip Angel na nilunsad ng National Capital Region Police Office para matunto ng mga batang biktima umano ng sindikato. Ayon sa mga otoridad, ang mga batang nasawi ay ang mga tinatawag na batang hamog at palaboy-laboy sa lansangan. Matapos ang operasyon, 30 sa mga batang dinala sa presinto ang sinundo ng kanilang mga magulang habang ang natitira ay mananatili sa DSWD para iharap sa mga taong naghahanap ng kanilang nawawalang anak. Panawagan pa ng pulisya na maaaring tumungo sa kanilang himpilan ang sinumang naghahanap sa kanilang kaanak na batang nawawala o maaaring tumawag sa mga numerong 0916-3527-436 at 820-9682. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning. Saglit lang at mag-update tayo dahil meron pong ongoing ba ito? Balikatan? Doon ako nakatutok sa mga sumasadsad na barko sa Tubataha. Yes, sa Zambales. 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 Okay, all the way from Zambales. Direktamente. Si kasamang Ella Alibanya na Media Relations ng Balikatan. Exercises na sinasagwa. US ito, Amerika at US, ating mga sundalong Pilipino. Kasamang Ella, kumusta dyan sa Zambales? Anong update natin? Kumustang Balikatan? Iradyo mo! Okay, magandang umaga kasamang Joy. Narito tayo ngayon sa may Zambales na kung saan ay kasalukuyang ginaganap ang Balikatan Exercises 2013 at dito nga sa ating dinaluhan na 15 days ng medical o itong Medical and Dental Civic Action Program at kasama na rin ang Engineering Civic Action Program na ginagawa o isinasagawa ng mga kasundaluhan ng Amerika. Katulong ang Armed Forces of the Philippines ay mayroon tayong 6 na MedCap o itong Medical and Dental Civic Action Program na kung saan ay natapos kahapon itong 6 na sites ng MedCap kasamang Joy. At ganun na rin na merong 8 na Engineering Civic Action Program na kung saan ay kinapapalubuuban ng construction of footbridge, community center, school building, at saka yung mga water tanks dito sa may Zambales kasamang Joy. At base sa ating pag-monitor dito sa ginanap na Medical and Dental Civic Action Program ay kasamang Ella, kasama natin si kasamang Buddy. Matanong lang natin dyan sa Zambales ngayon. So far, kumusta yung lagay ng panahon natin dyan ngayon? Nako, dito sa Zambales kasamang Joy at kasamang Buddy ay
napakainit. Kung mainit na dyan sa Manila, mas maidodoblehin pa natin ang init dito. Aside dito sa Balikatan, though, andyan ang ating mga kasundalang Amerikano at syempre sa ating mga kasamang mga Pilipino, may mga ibang turista na dinadayo din yan sa Manila? Actually, hindi tayo aware dyan kasamang dyan kasi hindi man tayo Sambalenya o taga Sambales na dumayo lang tayo dito at ang tinututukan lang natin ay ang balikatan exercises kaya hindi natin ma-identify kung yung mga turista o yung mga yung mga ibang places ay dinadayo yung mga turista kasamang Joy. Kasamang Ella, ilan po yung mga nabenepisyohan ng medical dental mission? Dito kasamang body, bali may 6 na, gaya ng sinabi natin na 6 na towns ng Zambales ang nabenepisyuhan dito sa Medical and Dental Civic Action Program. Doon sa may Santa Cruz, Zambales, meron tayong 1,000 beneficiaries na kung saan ay dumaan sila sa medical, dental, free consultation, free haircut. Yan, tama-tama, operasyon tuli. Summer ngayon, oo. And then ophthalmology, and then meron ding veterinary services. Very good. Pati pala mga hayop, isinama na, ano? Yes, kasama body. Good. Actually, hindi lang yung sa tao ang kanilang tiningnan, kundi pati sa mga hayop. And then sa mga kabuhayan na kung saan ay pwede nilang matulungan ang mga Sambalenyo sa dito sa ginanap na balikatan exercise. So, tapos na ang balikatan exercise nito ng US at ng Filipino troops natin. Ano na lang event nyo ngayon? Victory party na? Hindi pa kasamang body. Kasalukuyan yung turnover ceremony sa mga school buildings at saka mga footbridge na ginawa nila dito. Sa kasalukuyan ay may tropa tayo sa may San Pascual, San Marcelino, Zambales na kung saan ay over nila yung 2 school building doon kasamang body. Very good. Salamat ng marami, Ella Alibanya. Okay, kasamang body, ako lang Ella Alibanya, nag-uulat para sa RMN or Radio Manila Network. Good morning! That's Radyo Mo Nationwide, RMN, mga kasama. Thank you very much, Ella Alibanya. Good morning! Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Grabe, ang bilis na oras, oh. Oo, patapos na. Alas 11 ba tayo? Alas 10. Alas 10. Uy! Eto! Eto na. Ay, nga pala. Sige. Eto na. Ano yan? Yan. Nagsisimula na. Itong laban ni Donaire kay Rigundo. Ay, Rigundo. Sana panalo si Donaire. Sabi nila, ito daw yung mga talagang, susunod. Sumusunod sa APA. Hanggat hindi ba naman nakakarating, hindi sumusunod talaga sa APA. Di ba? Nag-iisa lang ang Manny Pacquiao. Kung si Donaire ang susunod, di better. Maraming sumusunod, mga kasama, di ba? Kami ho ni kasamang Joy ay sumusunod din po sa utos. Ayan, sumusunod na ho kaming lumabas. Dahil lalabas na ho kami. Salamat ng marami. Nag-enjoy ako sa 2 oras simula ngayong last April 7. Ikaw ang nagpasimula. Pangalawang linggo natin ngayon na 2 hours na tayo. Tuloy-tuloy na. Ayan, tuloy-tuloy na ho yan. Huwag ko kayo magsawa dahil umpisa pa lamang ho yan. Thank you very much po sa naging guest natin kay Yusek Maria Victoria Asbin ng Department of Tourism. Ayan, si Dr. Ivan Escatin. Thank you. Kay Jen Corpus natin, thanks you. Kay Engineer Ray, wala si Engineer Richard ba ngayon? Engineer Richard, guwapo. Nakatago si Richard yan. At syempre sa lahat po na kasama natin sa newsroom, thank you very much. Kay Miss Joy, salamat partner. Ayan, paalam na ho ako dahil nag-umpisa na daw ang laban ni Donaire Carigondo, ang iyong bagong kasama from the province of Cagayan. Diyan lang naman po ang karaoke. Joy Garcia. Thanks, Joy. From the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraw. Opo si Buddy Oberas. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558. Sa nalalapit na halal